Hindi ako naniniwala na a wife should submit to her husband. Naniniwala ako na a husband should submit to his wife. A woman serves her husband when he served her first. Tandaan natin lagi, initiator ang lalaki, reciprocator ang babae. Kung ano ang ginagawa mo sa kanya o pinapa-feel mo, ibabalik niya lang 10 folds or more. Gusto mo respetuhin ka ni misis mo? Kailan ba yung last time na nirespeto mo siya? Ito kasi ang problema ng mga toxic na masculine eh. Gusto niya mag-take lang siya pero hindi niya nakikita kung ano yung binibigay niya. Pag sariling karunungan talaga ng tao ang pinairal, lalabas ka talaga sa kalooban ng Diyos dahil gagawa ka ng sarili mong palatuntunan at hindi mo napapansinin ang sinasabi ng Biblia kung ano ang inilalatag ng Diyos na kung paano ang mga mag-asawa at ang kanilang anak ang magiging relasyon. At kung ano ang dapat na sundin na palatuntunan ng isang pamilya, ng mag-asawa at ng kanilang mga anak, kung ano ang mga obligasyon na dapat gawin sa bawat isa. Sinasabi niya dito na ang dapat na nagsasubmit ay ang asawang lalaki at hindi dapat ang asawang babae. Dahil kung ano lang yung ginagawa mo, ayun din naman yung gagawin ng iyong asawa sa'yo. At kung mapapansin nyo sa video niyan, napakaraming nag-comment na tuwang-tuwa ang mga kababaihan sa ganyan. Pero alam nyo, hindi dapat tayo lumalayo sa salita ng Diyos, lalo na kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dapat nakabatay ka lamang sa Biblia, hindi sa mga ganitong klaseng napapanood mo. Dapat ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kahit pa si Satan ay tinitwist ang Biblia, gumagamit ng bersikulo, pero hindi naman alam ang tamang konteksto. Kaya kung mababasa nyo yung Matthew chapter 4 verse 4, kung paanong nire-rebuke ng Panginoong Jesucristo at kinokorek ang mga maling nalalaman ni Satan patungkol sa Scripture. Lalo pa sa mga taong hindi pa tunay na nakakaunawa sa salita ng Diyos. Kaya ikaw bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay wag kang magpapadala basta-basta sa mga ganitong klaseng maririnig mo. Dahil pwedeng pag napapaniwala ka ng mga ganyang klaseng video, ay pwedeng lumabas ka sa kalooban ng Diyos. Wives, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Malinaw po dito na sinasabi ng Biblia na ang mga babae ay dapat nagpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Dahil yan ang palatuntunan ng Diyos at yan ang isiniset na standard ng Diyos. Hindi po tao ang nagsasabi niyan, kundi yan ang gusto ng Diyos sa mga mag-asawa, na ang babae ang dapat na nagsasubmit sa kanilang asawang lalaki. Tulad din naman na kung ang panong ang Panginoong Jesucristo na siya ang pangulo or head of the church, ay gayon din naman sa pamilya dapat ang head ay ang lalaki. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Nakita nyo po mga kaibigan, mga kapatid, yan po talaga ang standards ng Biblia pagdating sa mag-asawa, na ang dapat na nagsasubmit sa kanyang asawang lalaki ay yung babae. Pero ito rin naman ang tatandaan nyo sa mga lalaking may asawa na dyan. Hindi porket sinasabi ng Biblia na sila ay mag-submit sa ating mga kalalakihan, ay gagawa ka na ng bagay na hindi magugustuhan ng iyong asawa. Hindi porket sinabi mag-submit sila sa'yo, ay para bang aalipustahin mo na at gagawin mo ng literal na katulong mo yung asawa mo. At gagawin mo na lang yung mga bagay na gusto mo kahit na ito ay labag na sa kalooban ng Diyos. Kahit na ikaw ay nagkakasala na, ipipilit mo pa rin yung gusto mo. Hindi po ganyan ang nararapat. Hindi porket nagsasubmit ang mga babae sa kanilang asawang lalaki ay gagamitin mo na ito upang abusuhin. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Biblia dahil dapat nauunawaan natin yung context ng sinasabi ng Biblia. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Kung sinasabi ng Biblia na ang mga asawang babae ay mag-submit sa kanilang asawang lalaki, ang gampanin naman po ng asawang lalaki ay mahalin ang kanilang asawang babae. At yung love po na ginamit dyan, sa Greek word dyan po ay agape. Ibig sabihin, yan yung pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit. Mamahalin mo yung asawa mo kahit siya ay hindi gumagawa ng bagay para mahalin mo siya. Ibig sabihin, walang hinihinging kapalit. Unconditional love. Na yan ang dapat ipinaparamdam mo sa iyong asawang babae. Dahil merong pag-ibig na hindi kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Yung naghahanap ng kapalit, mamahalin mo lang ang kapwa mo, ang asawa mo dahil minahal ka niya. Hindi po ganyan ang tunay na pagmamahal. Kaya ikaw bilang asawang lalaki ay dapat iparamdam mo
yung unconditional love mo sa iyong asawa, na kahit anong sitwasyon pa kayo naroon, andun dapat ang iyong pagmamahal. At ang kalakip niyan ay ang respeto sa iyong asawa, na hindi porket sila ay nagsasubmit sa inyo, ay gagamitin nyo na itong kapangyarihan para lamang mag-take advantage sa kanila at gamitin ito sa hindi magandang bagay. Dahil tatandaan natin, ang ating mga asawa, ang mga babae, yan po ay mga marupok na sisidlan na dapat ay ating iniingatan ng mga kalalakihan. Hindi dapat pinagbubuhatan ng kamay, hindi dapat yan sinasaktan. Yan po ay minamahal. Yes, normal lang po na nag-aaway ang mag-asawa, pero dapat masusolusyonan yan sa tulong at biyaya ng Panginoon at hindi sa iyong ganang sarili. Para mas maunawaan nyo po maigi, ito po ay may dalawang botones. Imagine niyo na itong botones na ito ay yung lalaki at ito yung babae. Pero dahil doon sa sinasabi nung nasa video kanina na ang dapat ang nagsasubmit ay yung asawang lalaki, tignan natin kung anong magiging itsura pag itong botones na ito ay inilagay ko sa ilalim. Hindi ba't masagwa ang itsura? Dahil hindi yan ang gusto ng Diyos. Hindi yan yung pattern na gusto ng Diyos. Kaya ang dapat ay masunod ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, na ang dapat ang pangulo sa tahanan sa mag-asawa ay ang lalaki para maayos tignan. Yan po talaga ang disenyo ng ating Diyos sa mga mag-asawa. Tingin ba natin nagkamali ang Panginoon dahil sinabi niyang dapat mag-submit ang mga babae sa asawang lalaki? Hindi po nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga salita. Yan po ay tama dahil yan ay salita ng Diyos. Pero hindi rin naman dapat abusuin ng mga kalalakihan ang disenyong ito na ginawa ng Diyos sa mga mag-asawa. Tatandaan nyo, mahalin nyo ang inyong asawa. Yan ang duty ng isang lalaki. Mahalin mo with unconditional love. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.